ano po ang pwedeng mangyari sa pagkakahuli kay Saldico. Una, dalawang bagay ang pwedeng gawin. Ipanatili siya sa Czechoslovakia, sa Prague, habang dinidribble-dribble ang kaso dito sa pagkakasangkot nila Marcos at nila Romualdez sa usapin ng iskandalo ng pagnanakaw, pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng bayan. I-delay lang. Kasi takot na takot dito si Marcos at si Romualdez kapag ginawa ni Saldico ang kanyang judicial affidavit na hindi niya babaguhin ang kanyang naging pagbubunyag doon sa kanyang videos na inirelease, edi lagot dito si Marcos at si Romualdez. Magkakaroon ngayon ng sinumpaang salaysay that will be submitted to the court si Saldico. Pwede rin po na habang pinoproseso nila Marcos at nila Romualdez ang pagbabalik kay Saldico, ay magkakaroon siya ng panibagong pagbubunyag. Hindi po malayong gawin yan nila Marcos at Romualdez na hihilutin muna nila si Saldico habang mainit-init pa ang issue ngayon dito sa pagkakasangkot ng maraming personalidad, starting off with Marcos and Romualdez sa sindikato ng flood control projects, sindikato ng insertion sa budget at mga allocables. At pwedeng magkaroon ng bargaining negotiation kay Saldico na hindi niya idadawit si Marcos, si Romualdez lang. Pwedeng ganon. Magkakaroon ng hulugan, no? Magkalaglaga na. Ihuhulog o ilalaglag ni Marcos si Romualdez. And then, gagawa si Saldico ng sinumpaang salaysay. Pero that would be inconsistent sa kanyang naunang mga video series revelations dahil tinutumbok niya doon ang sabuatan ni Marcos at ni Romualdez. Ngayon, kung i-exonerate niya o ipapawalang sala niya si Marcos sa kanyang judicial affidavit na gagawin, edi hindi nakapanipaniwala, magkakaroon ngayon ng pananaw ang mamamayan that indeed naariglo nga si Saldico kapalit ng pwedeng maging state witness siya laban lamang kina Romualdez at sa iilang mga nais mailaglag nila Marcos. So pwedeng gano'n ang senaryo. Third, ay ang possibility na madisgrasya si Saldico. Hindi rin po makapagsalaysay at makapagtestigo si Ginoong Saldico ayon sa kanyang talagang nalalaman at kanyang pagkakasangkot. Ito po yung request ng mga viewers at saka subscriber. Sana po ay ang babasahan kung ito ay masyadong sensational ngayon at maririnig nyo yung kanyang mga salita sa media. Tandaan po, ito ay for entertainment use only. Ang mabuti, i-keep. Ang pangit, itapon. At sana naman po yung maunawaan natin ang bawat sinasabi ko ay ini-interpret ko lang po sa nakikita ng tarot. Ngayon po ang ating babasahan ay si Mr. Elizalde. Salcedo ko. Yan. Alam nyo na yan. Si Saldico ang ibig sabihin. Ano po? Kung ano nakikita ng tarot ay aking babasahin at i-interpret lang po sa inyo mga nanonood. Yan. Pakita mo sa akin kung ano talaga ang mangyayari at ano ang iniisip ni Mr. Saldico. At kung ano pa ang maipapahatid natin upang malaman kung ano ang ganap kay Mr. Saldico. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Gawin natin 8. Yan. Yan ang gusto ng kamay ko. 8. Actually po, si Mr. Saldico sa ngayon ay nasa keep na secure na lugar na siya lang talaga ang nakakaalam at isang tao na maaaring ito ay ang kanyang attorney. Ayan. Yan. Isang tao
na tiwala siya, tapos nakita nyo may hat siya. Ibig sabihin nun, may katungkulan din na lalaki na pinagkakatiwalaan ni Mr. Saldico. Maring ito ay ang kanyang kinikilala o ang kanyang attorney o isa sa pinagkakatiwalaan niya na makakatulong sa kanya. Yan. Marami ang babatikos talaga kay Mr. Saldico kung totoo ba ang mga pinagsasasabi niya o kung totoo na wala siyang kinalaman. Ito. Pero ilaban lang po niya ang katotohanan. Marami, ayan nakita nyo yung mga ibon. Ibig sabihin, delikado po siya. Ako na po nagsasabi, ang sabi po ng tarot, lumaban siya, sabihin niya ang katotohanan, yun yung espada. Ibig sabihin, yung espada will tell the truth. Ayan. At itong mga ibon na to, ito yung mga delikado na espiya o mata na nakatingin sa kanya sa pagsasabi niya ng katotohanan na dala niya. Pero kailangan niyang ituloy. Ito pong nakita niyo po itong punong ito, kailangan niyang ituloy ang pagsasabi ng totoo kasi kung hindi, siya mismo ay ididiin ng mga taong pinroteksyonan niya. Kaya kinakailangang maunahan niyang sabihin ng katotohanan. Yung po ang sabi ng tarot dalawang tao, parehong lalaki ang pinoproteksyonan niya. Yan. Na kinakailangan, kaya po nakabaliktad, ibig sabihin, kinakailangan niyang isiwalat, huwag siyang matakot. Yun nga lang, maraming threat, kaya nga sabi dito po, maraming ibon. Ibig sabihin, maraming delikadong sitwasyon. Ibon lumilipad, nakikita siya, momonitorin siya ng dalawang lalaki. Ayan, dalawang lalaki. Kita nyo naman po dalawang lalaki, nakatalikod. Sabihin pag nakatalikod, tapos nakaharap, ito siya, nakaharap sa kanya, kilala niya. At ang masakit, yan, nakaharap sa kanya at ang masakit, siya yung pinaka-main post. Ibig sabihin, siya, itong dalawang ito nakatalikod. Hindi nabiblame masyado. Siya lang ang nabiblame. Kaya ito. Kaya kinakailangan, ang sabi po ng tarot, sabihin na niya, huwag siyang matakot. Although, napakahirap ng sitwasyon niya, pero panindigan niya. Dahil kung hindi niya yun gagawin, mismong sariling pamilya niya ang mapapahamak, hindi dahil sa mga threat, kung hindi dahil sa kahihiyan. At ang isang anak niyang babae ay delikado. Nagkakaroon siya ng depression, babae ito na anak, nagkakaroon siya ng depression, nalulungkot siya. Actually, siya ang humihiling sa ama na ayusin na at isiwalat na at sabihin na. Kasi maaaring itong batang ito sa sobrang depression ay makagawa ng hindi maganda sa kanyang sarili dahil sa sobrang kahihiyan na tinatanggap niya. Mr. Saldico, kung naririnig nyo lang po ito. At nakita ko rin naman po ito at nakita ng buong mundo sa social media na sinabi nyo ng totoo. Panindigan nyo po. Alam nyo po ba kung bakit? Ang sabi po dito, tingnan nyo mabuti Nakita nyo to na maitim na to. Ito may itim na to. Yan, may shadow kasi. Yan. Parang tribe na yan. May isang grupo. Yan, may isang grupo na kahit magtago ka, ay delikado ka. Isang grupo, bayad, ganon. Ibig sabihin, binayaran. Paano nasabing binayaran? Nakita nyo, may isang namumuno at may hawak siya. Ibig sabihin, inutusan po ito. At ito ay pakana
ng mga taong pinoproteksyonan mo. Ayan, o, dalawa. Paano nasabi pong pinoproteksyonan? Nakita mo yung dalawa nasa likuran mo, samantalang ang lahat ng sakit, ang lahat ng bintang, ang lahat ng burden ay nasa yung mga kamay. So, ang ibig sabihin po nito, mas wise na magsalita po kayo ng katotohanan, sabihin ninyo kung ano yung sinabi ninyo at ipina-interview, panindigan ninyo kung yun ang totoo kasi ang sabi po dito, it will lighten your life. At it will certainly lighten and save the life of your family. Ang pagsasabi mo ng katotohanan at ang paglantad mo ng katotohanan kahit ano pa ang sakripisyong mangyari ay makaka-save ng iyong family, ng iyong sarili, at higit sa lahat, ito yun ha, bakit siya higit sa lahat? Kasi may liwanag. Yan. Makakatulong ka. At kahit paano, ang mga tao, ayan o, mga tao, tapos ikaw ito, ay tutulungan ka. Tutulungan ka ng mga tao na masave. Ililigtas ka o. Yan, ililigtas ka. Ito ka po. Tapos ito po yung gusto ng mga tao. Masabi mo lang ang katotohanan, ikaw ay ililigtas. Ayan, ibig sabihin, agree sa inyo ang mundo. That is the good karma na sinasabi. Kahit ano pa ang kapalit ng iyong pagsasabi ng katotohanan, people will protect you. Mailabas lang ang katotohanan. Oh. Kasi ito po hula po ito. Paraha po ito. Nakita niyo po yung mga pana na pula? Kung magtatago po kayo, yung mga, ito po ang ibig sabihin to, lilinawin ko po Sa pagtatago nyo, mas delikado ang buhay nyo. At anytime, maaari po kayong mag-disappear sa mundo. Kaya, pula. While, nakita nyo naman ito, na puro green. Ito, nakita nyo, puro green. Ang ibig sabihin nito, manindigan na lang po kayo. Although nakakatakot, pero manindigan po kayo kasi, ay, dito, wait lang, baka mahalo. Kasi, may isang taong lalaki na talagang siya ang katotohanan na talagang pinakaulo ng scam ng kaguluhan sa buhay nyo na ngayon ay namamayagpag at nakaupo pa sa mataas na upuan ng panunungkulan. Yun po ang sinabi ng tarot. At pag hindi po kayo, yan babae, anak mo po ito. Sobra na po ang stress at depression niya. Baka dumating ang time na kapag mabagal po kayo, isiliwalat ang katotohanan at linisin ang inyong ang pangalan ng inyong pamilya, may magawa po siyang hindi maganda sa kanyang sarili. So sana wag naman. Sa sobrang kahihiyan, sa sobrang hiya, sa sobrang lugmok niya, masasaktan niya po ang sarili niya. At sabi po dito ay maaring madulot ito ng pangit na kapalaran ng isa sa mga anak mong babae. Ayan po, ang linaw po. Pinipilit niyang maging matatag. Hinahawakan niya ang sarili niya, pero ang dami niyang luha. Yan, umaagos ang kanyang luha. At itong pulang ito ay kahihiyan. At iniisip niya, nadidepress siya,
parang wala na siyang mukhang maiharap at maaring saktan na niya ang sarili niya. At magsisi po kayo. Kaya hanggat maaari po ay ipakita nyo dito, anak nyo po ito kasi kadugo, na kaya niyang humarap sa mga tao. Kaya niyong humarap sa mga tao. Yun lang po, Mr. Saldico. Mag-ingat lang po kayo. Kumbaga, alam nyo naman po na delikado ang buhay nyo. Totoo po. Anytime, pwede po kayong maglaho sa mundo. At ito po, kung bakit may babaeng nakaganon. Ibig sabihin, yung dati yung kinalaban, maaring ito po ay si BP Sara o may iba pa ba kayong kinalaban na siya po ang maaring makatulong sa inyo. Na noon akala nyo hindi makakatulong sa inyo. Actually, maaring siya po ang makatulong sa inyo. Yan po. Sa oras na kayo lumantad. Yan po, sa oras na kayo lumantad, ito kayo, dala nyo yung mga matitinding katibayan, dala nyo, espada, na yan, na magpaparusa sa dalawang lalaki. Yan. Ibig sabihin po, ingatan nyo lang po ang sarili ninyo, magpakatatag lang po kayo, at tibayan ang inyong paninindigan, dalawang lalaki po na matataas ang katungkulan sa gobyerno ang maaari nyo maisakdal at maaari nyo pong maipakita sa kanila na hindi kayo ang talagang promotor. Ayan, kung hindi silang dalawa, ayan yung dalawa. Hawak, kaya po kayo nakabaliktad ay sa takot at sa kaguluhan ng isip. Pero hawak nyo po ngayon ang Pilipinas. Hawak nyo po ang makapagtuturo ng totoong may kasalanan sa paghihirap ng Pilipinas. At kapag hindi nyo sinabi ang katotohanan, ganun din po sabi dito, ang mundong hawak ninyo, ayan din ang magpapabigat sa inyo pag hindi nyo isiniliwalat. At ang sabi po dito, kaya kayo nakabaliktad, pag kayo ay dire-diretsong nagsabi ng totoo, maaaring ang buong mundo ay mabigyan pa kayo ng kapatawaran. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko, itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung krisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nagfi-fishing expedition. Tama ba yun?